Hello po, ayan, magandang araw po sa inyong lahat, no? And purihin po ang Panginoon kasi hanggang ngayon nandito pa ako. And nakikita ko po at natutuwa po ako na patuloy po ang ginagamit ng Panginoon, even sa anumang bagay. And nakakatuwa po kasi nga po sa lahat po ng pipiliin ng Diyos, ako po ang napili. No? And natutuwa po ako. Yun lang. No? And nung nakaraan, sinabihan po ako ni Pastor, Boying, Ninyo, ikaw na muna. Dapat anak ko ngayon eh. Dapat presider ako ngayon eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, narito po ako. Amen. Ngayon, tutuloy po tayo sa ating pag-aaral, which is about trust God. About trusting God. No, ito po yung series ng isang buong buwan. And I hope na bawat isa po sa atin ay may natutunan, may nalaman, at nabago ang ating buhay. Kasi po ayun po ang pinakamahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yung application. No? Kung wala pong application, sayang po lahat ang itinuturo. Kaya nga po, no, naniniwala po ako ngayon na narito po tayo is para mag-aral ng salita ng Diyos. At para ma-empower tayo, ma-encourage tayo ng salita ng Diyos, at para po tayo ay matuto ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po lahat po tayo rito ay inaanyayahan ko po kayong tumayo at patuloy po tayong manalangin at humingi ng kapangyarihang nagmumula sa banal na Espiritu. Alright? Let's pray. Let's pray po. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na pag-aaralan po namin, Panginoon, yung buhay ni Job, na narito po kami, Panginoon, para nga po, Panginoon, malaman at makita, Panginoon, ang kapangyarihan mo mula sa buhay ni Job, Panginoon. Patuloy mo po kaming baguhin, patuloy niyo po kaming bigyan nga po ng kalakasan, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman para nga po, Panginoon, mabago ang aming buhay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malinis na puso, malinis na kaisipan, at mga tengang nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Tanggalin niyo nga po lahat ng hindrances, Panginoon. Nang sa ganon, wala po, Panginoon, maging sagabal. Purihin ka, at kahit anong man pong mangyari, Panginoon, ay pupurihin ka namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. Inanyayahan ko na po kayong umupo, no? Again, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang pag-aaralan po natin is all about trusting God. No? Marami pong mga Kristiyano at marami po sa atin sa pang-araw-araw po nating buhay, naniniwala po ako na minsan kadalasan ang nag-waver po tayo sa ating paniniwala sa ating Panginoon. No? At minsan kadalasan sa ating pag-waver ng paniniwala sa ating Panginoon, kadalasan ang mga Kristiyano po ay hindi na po nagpapatuloy. No? At sa kwentong ating pag-aaralan, no, tingnan po natin yung buhay ni Job na kung saan na kahit anong mangyari, siya po ay nagpatuloy maniwala sa ating Panginoon. No? Kaya nga po ang ating pag-aaralan ngayon is all about trusting God in the midst of trials. Magtiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok. Diyan lang po tayo. No, yung title na naiintindihan ng mga tao. No? Talungin po natin ang ating sarili. Gaano po ako nagtitiwala sa Panginoon? Madali pong magsabi na, yes, nagtitiwala ako sa Panginoon. Madali pong sabihin. But kung paano po natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos, ay yun po ang mahirap gawin. Amen? Kaya nga po itong pag-aaralan po natin, I hope and I pray po sa atin na buksan po ng ating Panginoon ang ating isipan, ang ating mga puso at ating mga tengang makikinig na ang salita ng Panginoon ay encouragement sa atin. Hindi lang po basta palo, kundi encouragement sa atin. Okay? Tingnan po natin, bago po tayo pumunta doon sa ating mga talakayan, no, bigyan ko po kayo ng short explanation about the book of the Job. No? Kung ating pag-aaralan po ang word na Job o yung book of Job is all about Iyov.
No? And it refers to the main character, Job, whose name might mean persecuted, inuusig, pinagmamalupitan, hate, or object of enmity. No? Kung ating aaralin po yung salita, yung Book of Job, ito po ay ibig sabihin ay Iyov. No, which means, tumutukoy po siya sa kanyang character, which is si Job, whose name might mean persecuted, inuusig, pinagmamalupitan, o bagay na poon. No, ayun po ang ibig sabihin ng pangalan ni Job. No? Job pa lang, parang malapit na, no? Job pa lang, parang ayawan mo na ang pangalan. Kaya nga po, no, pagka po tayo magkakaanak, wag po yung pangalang Job. No? Kasi nga po, ito po yung kanilang ibig sabihin. No? Ayan po. No? And the book of Job is the oldest book of the Bible. Tandaan po natin ha, ang book ng Job, ito po ang pinakamatandang libro sa Biblia. Hindi po Genesis, kundi po yung Job. Alright? Ngayon naman po, no, nalaman na po natin na ang pangalan ni Job ay nausig, pinagmamalapitan, at ito po ay bagay na poot or object of enmity. Pag-aralan naman po natin yung buhay niya. No, pag-aralan naman po natin yung buhay ni Job. No, ito po yung madali lang. Wag po, ito po hanggang 11 o'clock lang para po sa ating makikinig. And I prayed na kahit ito'y kakaunti lang, no, mabusog po tayo sa salita ng ating Panginoon. Okay? Unang-unang bagay na ating matututunan sa buhay ni Job is point number 1 is ito po. Trust God despite uncertainty. Magtiwala sa Diyos sa kabila ng pagkabigo. Trust God despite uncertainty. Magtiwala sa Diyos sa kabila ng pagkabigo. No, kung ating aaralin po ang buhay ni Job, 2 beses po siya tinukso ni Satanas. No? 2 beses po pinahintulutan ng Diyos na siya ay subukin ni Satanas. Unang-unang bagay, ito po ang nangyari. Na makikita po natin sa chapter 1 at sa mga susunod na mga talata. No, sabi po rito, Job trust is tested through loss. Job trust is tested through loss. No, external blessing. Pangalawa, Job trust is tested through personal suffering. No, sinubukan ng Diyos. No, nasubok ang paniniwala ni Job sa Diyos sa pamamagitan ng mga external na bagay. No? Siya po ay mayaman. Ang sabi po sa sa verse sa Job 1 sa paniniwala ng ating babasahin. Siya po ay maraming ari-arian. Siya po ay punong-puno ng kanyang kayamanan. No, pero ang sabi ni Satanas, pinagpapala mo lang naman yan kasi nga binibigay mo ang mga gusto niya. Ang sabi ng Panginoon, ano po ang sabi ng Panginoon? Sige, subukan mo. Bigyan mo siya ng pagsubok, basta wag mo lang siyang sasaktan or papatayin. Kaya ang ginawa niya is tinanggal lahat sa kanya. At kung ating babasahin po sa mga susunod na mga talata, tinanggal lahat sa kanya. Amen. Ngayon, ano ang sabi sa mga huling talata? Na kahit minsan hindi nagkasala si Job laban sa ating Panginoon. Amen. Kung tayo po ay nandoon sa sitwasyon ni Job, what will happen to us? Ano po ang ating magiging reaksyon pagka po tayo ay daranas na mga ganong pagsubok? Negative after negative report po ang nangyari sa kanya. Namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga hayop, na alagang hayop, namatay ang lahat sa kanya. And then again, ang sabi po ng Biblia, hindi po siya nagkasala sa Diyos. No, kung tayo po ang nasa kalagayan ni Job, ano po ang ating magiging reaksyon?
Mahirap po ito, totally. But, ang sabi po sa Biblia, hindi po nagkasala si Job laban sa ating Panginoon. First try ni Satanas, failed. Pangalawang try ni Satanas ay ito po. Job trust is tested through personal suffering. At kung ating babasahin ulit ang Biblia, no, andun ang confident ng Panginoon na si Job ay hindi po magkakasala. No, sana ganoon din po sana tayo. No, nandun ang confident ng Panginoon na kahit bigyan tayo ng anumang pagsubok, na kahit anumang gawing mangyari sa ating mga buhay, ang confident ng Panginoon na hindi po tayo lalayo at magtitiwala tayo sa Kanya ay dapat ay naroon. No? Mabigat na po yung unang try ni Satanas. But yung pangalawang try, ito na po yung pinakamabigat. Ano po yung nangyari sa kanya? Siya po ay nagkasakit at lahat ng hirap ay naroon sa kanya. What will happen if kung naroon po tayo sa sitwasyon ni Job? No, ito pong pag-aaral po natin is all about encouragement. Na pinapaal sa atin ng Panginoon na kahit mawala ang lahat ng bagay, ang gusto ng ating Panginoon, maniniwala tayo sa pangalan niya na hindi po tayo nagkakasala sa Kanya. No? Again, trust God despite uncertainty. Kamusta po ang ating buhay pag kami mga ganyang bagay? No, kamusta po ang ating paniniwala sa Diyos kung meron tayong binibigyan tayo ng Panginoon ng mga hindi magagandang sitwasyon? No, si Job nakaranas ng lahat ng hirap. But ang sabi po sa salita ng ating Panginoon, hindi po siya nagsalita laban sa Diyos. No? Sabi po rito, Satan wanted to prove to God that Jacob could sin against God if he took all of Jacob's possession. No? Kaya sinusubok siya ni Satanas kasi nga po gusto ni Satanas na magsalita si Job ng laban sa Panginoon. Ang sabi kanina, isumpain mo na yan. No? Susumpain kanyang pagka nawala lahat ng bagay sa kanya. No? And again, kung ating babasahin po ulit, hindi po nagkasala si Job laban sa ating Panginoon. No? Siya po ay ordinaryong tao na katulad natin. No? At ang paalala ng Diyos sa atin, no, anak, na kahit anong mangyari, huwag kang susukong maniwala sa akin. Again, kamusta po tayo? No? Kamusta po ang ating paniniwala sa Diyos? Sabi po sa Job 1, verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Nakakatawa pong isipin, no? Na kahit anong pagsubok ang ibinigay ng Panginoon, kahit anong paninirang ginawa ni Satanas sa kanyang buhay, mas pinili ni Job na tumayo sa kung ano ang pangako ng Diyos sa kanya. Naniniwala po akong si Job, ito po ay grabe ang kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Hindi po siya, ang pananampalataya niya sa Diyos ay meron ng ugat. Na kung saan, na kahit anong mangyayari, lagi niyang sigurong iniisip na hindi maglilingkod at maniniwala ako para sa akin. Para maniniwala ako sa Panginoon. Dapat ganoon din po tayo, no? Mawala man po ang lahat, pero ang paniniwala natin sa Diyos ay hindi po sana mawala sa atin. Job trust is tested through personal sufferings. Job 2 verse 7, sabi po rito, kaya't umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinatad na nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. No? Isa pa nga lang, mahirap na eh. Yung mawalan ka nga ng mga ari-arian, mahirap na eh. Paano lang po, pagka po tayo nandoon sa sitwasyon ni Job, how we? No? Kaamusta po tayo?
Siguro sa atin, ayoko na maglingkod sa Panginoon. Sisisihin ko na ang Panginoon. No? Gusto ko nang, ayoko na. Lord, ayoko na. No? Kadalasan po sa ating minsan kasi kadalasan po sa atin na nangyayari. Pagka po tayo nandun sa pagsubok o mga trial o suffering, lagi po nating sinasabi sa ating Panginoon. We are keep questioning God. Lord, bakit ganito? Naglilingkod naman po ako. No? We are tend to trust someone rather than trusting God. No, mas naniniwala tayo sa kakayanan ng tao mas naniniwala tayo sa kakayanan ng tao, hindi kumpara sa kakayanan ng Diyos. No? Ito pong paalala ng Diyos para sa atin na, anak, magtiwala ka sa akin. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Mahirap man, hindi man po madali. Basta ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang parasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi sa kanya ng asawa, mananatili ka pa ba diyang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. No, grabe ang kanyang asawa. Nanalo si Satanas sa kanyang asawa, pero kay Job, hindi. No? Kaya nga po, no, laging pinapakala sa atin ng ating mga pastors, no, especially sa akin, no, na maghahanap po tayo ng kapartner na kaparehas po nating kapananampalataya. Amen? Kasi nga po, pwedeng mangyari sa ating mga gandang bagay. No? I-condemn tayo ng ating mga asawa. Huwag naman sana. No? Maski ang kanyang asawa, iniwanan siya. Di ba? Grabe ang hirap. Grabe ang kirot. No? And again, Job did not shaken her trust to God. No, ang sagop ni Job, hindi mo naiintindihan ng ngayong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. No, grabe ang paniniwala ni Job sa ating Panginoon. Mawala man ang lahat, ang pananampalataya ni Job sa Panginoon at ang paniniwala ni Job sa Panginoon ay hindi po natitina. No? Trust God in our uncertainty. Trust God despite uncertainty. Kamusta po tayo? Kamusta po ang ating paniniwala sa Diyos? Amen? Satan tried to destroy Job twice, but Job stand unshaken. Satan tried to destroy Job twice, but Job stand unshaken. 2 beses po siyang sinira ng dyablo. But si Job ay tumayo ng hindi natitinag. Amen? Amen. Kaya nga po, itong message ay paal sa atin ng ating Panginoon na anak, huwag kang patitinag. Na kahit anong gawin ng tao sa atin, maniwala ka sa akin. Amen? Amen. Are you trusting the Lord in your pain? Or are you trusting the Lord in your loss and suffering? Tanong. No, hindi na po natin kailangan sagutin. Are you trusting the Lord in your pain? Are you trusting the Lord in your loss and suffering? Yes. Maniniwala ako sa Diyos na kahit anong gawin, kahit anong mawala man ang lahat sa akin, sana ang ating laging motto ay maniniwala ako sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, trust God even when you are
alone. Unang-unang bagay, trust God despite uncertainty. Point number 2 is trust God even when you are alone. Magtiwala sa Diyos kahit nag-iisa. Again, Jacob's wife turned away his trust to God. Jacob's son and daughters died. Jacob's friends maintained that suffering is the result of personal sin. No, iniwanan na siya ng kanyang asawa. No, ang ari-arian ni Job ay nawala na. No, ang kanyang mga anak ay mga namatay. At ang kanyang mga servants, ang kanyang mga kaibigan ay ipinagkanulo siya. No, again and again, Job stand unshaken. No, dati nagbabasa ako ng Biblia sa book ng Job. Akala ko dati yung kanyang mga kaibigan ay mga godly friends. No? Sabi ko, buti na lang nandyan yung kanyang mga kaibigan. Magko-comfort sa kanya. But, nung nalaman ko, yung pinag-aaralan ko po ito, yung si Elihu, si Bildad, at si Zophar, hindi po sila godly friends. Ayun po ang katotohanan. No? Meron po siyang isang kaibigan na si Elihu, siya po yung tunay niyang kaibigan. No, but si Bildad, si Zophar, at si Bilha, hindi po sila mga godly friends. Ayun po ang katotohanan. Ano po ang ating pwedeng pag-aaralan dito? No? Kumuha po tayo ng ating mga supporting system na mas makakaunawa sa atin. Amen? Kumuha tayong mga supporting system na makakaunawa sa atin. Na kahit mag-open tayo ng kanilang ating mga problema sa kanila, hindi po nila tayo i-judge. Mahalaga po, pagka po tayo ay nandoon sa mga sufferings, mahalaga po na meron po tayong kaibigan na nasasabihan. Mahalaga po na may kaibigan mas makakaintindi sa atin. Mahalaga po, pagka po tayo ay nandun sa rurok ng ating pagkabigo, meron po dapat tayong isang Elihu na aagapay sa atin. Amen? No? Kuya ninyo, sabi po sa huling talata ng verse 2, sinamahan naman po siya. Yes, sinamahan siya, but in the verse 3, sa mga susunod na mga talata, pinagitan na si Job. Kasi nga, naniniwala ang kanyang mga kaibigan na pinurusahan sa ni Job dahil sa kanyang mga personal sins. Na hindi siya lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. No? Alam niyo po, no, kung ating babasahin ng Biblia, no, from verse 1 to verse 2, at from start of chapter 3, doon na po ang conversation ng tatlong magkakaibigan. No, pinagagalitan na siya, kinokondem na siya. No? Hindi siya pinaniniwalaan. Ano pa? Kinukutya na siya lahat ng mga maling bagay na natanggap niya na. No? Pero pagdating po doon sa pinakadulo ng Job 42, doon nagsalita ang ating Panginoon. Ano po ang aral na makukuha po natin? When suffering surround us and voices speak from every side, God's word remain the final authority. Marami po tayong pagdating po sa mga sufferings, no, maraming nagko-condemn. Na bakit ganyan? Bakit ganito? Ang kulit-kulit mo kasi. Ang tigas kasi ng ulo mo. Marami tayong mga boses na naririnig. But tandaan po natin, God's word remain the final authority. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, ay siyang susundin natin. Amen? Typical. No? Marami po talaga maririnig. No? Pero tandaan po natin, God's word remain the final authority.
Kung ano ang sinasabi ng Biblia, doon po tayo maniniwala. Again, put God first. No? Trust in God even when you are alone. No? Kung ating bibigyan pa nga po ng mas malalim na pagkakapaliwanag, no? Sobrang kirot at sakit ang nahirapan ni Job. No? But he remained faithful and putting trust on God. Hirap po ito. Pero ang sabi ng Panginoon, maniwala tayo sa ating Panginoon. Job 13:15, ano po ang sabi? Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Napakaganda sa King James Version. Ang sabi rito, though he slay me, yet will I trust in him. No, kahit ako'y patayin ng Panginoon, magtitiwala ako sa Kanya. But I will maintain mine own ways before Him. No, grabe pinaglaban ni Job, ang paniniwala ni Job sa ating Panginoon. At pinaglalaban niya na wala siyang ginawang mali sa ating Panginoon. No? Kung ating bibigyan pa nga po ng mga ibang version, sabi ron, I will put hope in Him. No? Yet, I will trust in Him. Kahit anong mangyari, kahit po tayo'y nag-iisa, kahit wala po tayong kasama, no? Yet, I will trust in Him. Kahit wala tayong kasama sa mission, minsan, I will trust in Him. Amen. Wala po tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. At wala po tayong ibibigay ng pagkakatiwala, ng panampalataya kundi ang Diyos. Yet, I will trust in Him. Point number 1, trust God despite uncertainty. Pangalawa, trust God even when you are alone. At pangatlo, trust in God through heartfelt worship. Magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pagsamba. Paano po natin nasabi? Job 2:21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. No, tingnan po natin, kinuha ng Diyos. Tinubok siya ni Satanas. No? Again and again, ano ang sabi niya? Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. No, sa kabila ng suffering ni Job, no, siya nagpupuri sa ating Panginoon. No, siya pa rin po ay nagpupuri sa ating Panginoon. No? Andun man po siya sa mga sufferings, nagpupuri siya sa ating Panginoon. No, kaya nga po, no, napakasayang magpuri po sa ating Panginoon pagka andun po tayo sa mga problema. No, minsan mapapasigaw na lang tayo, minsan mapapataas ang kamay na atin, minsan pipikit ang ating mata, kasi nga po doon po natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga po, no, si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Lahat ng bagay ay sa Diyos. But Job acknowledged the power of God. He humbled himself before God. Lord, kahit kunin mo ang lahat sa akin, magtitiwala po ako sa inyo. No? Hirap ang bigat. Hindi natin kakayanin totally. But si Job ay isang halimbawa na paalala sa atin na mahalaga ang maniwala sa ating Panginoon. No? Kaya nga po, napakagandang pag-aralan ng salita ng Diyos na kung saan pinapakita ng Diyos na siya po ang may akda ng lahat ng bagay. No?
Tandaan po natin, Romans 8:28, no? Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Lahat ng bagay na hindi magandang nangyayari sa ating buhay, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At inaalaw ng Diyos ang mga ito para po magtiwala tayo sa ating Panginoon. No? It is up to us kung paano po tayo magre-respond sa ganong bagay. Are you trusting the Lord? Are you really trusting the Lord? Amen? No? Kaya nga po, church, no, paliwanag, no, huwag po tayong kakaligta sa ating Panginoon. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ng Yahweh, agad maiibsan. No, purihin ang Panginoon, no? At ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang kumukuha, purihin si Yahweh. You give and take away. You give and take away. Blessed be your name. Amen? Nakakatuwa pong isipin. No? At tayo po yumuko, pumikit. And I prayed na lahat po tayo rito ay nakita ang kabutihan ng ating Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa aral ni Job na kung saan binigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaalaman patungkol sa pagtitiwala po sa inyo. Si Job ay isang halimbawa sa amin, Panginoon, na kahit kunin ang lahat, maniniwala at maniniwala pa rin sa inyo, Panginoon. And I prayed, Panginoon, sa lahat ng bagay, makita po namin ang ganda ng mga bagay, hindi po ang mga di magagandang bagay. Na kahit bigyan mo man po kayo, Panginoon, ng maraming pagsubok at sufferings, Panginoon, makita po namin na kayo lahat ang may akda nito. Makita po namin na lahat na kayo nga po ang nagbibigay at kumukuha. Lagi po namin natandaan na may Diyos na kung saan nagkakalinga sa amin. Maniniwala po kami, Panginoon, despite of uncertainty. Maniniwala po kami sa inyo, Panginoon, kahit po kami, Panginoon, ay nag-iisa. At maniniwala po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkanta at pag-awit ng mga himno na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Job na kung saan binigyan niyo po kami, Panginoon, ng encouragement na patuloy maniniwala at maniniwala sa inyong kabutihan at sa inyong kapangyarihan. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.